Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, August 28. And ang topic po natin for today is, gutom ka na ba? Or righteousness. So ano po ba yung righteousness? So yung righteousness daw po is the means God always act according to what is right, and He Himself is the ultimate standard of right and wrong. Flowing from His perfect nature, God is holy, just, and true. Sabihin, His righteousness calls individuals to live uprightly, families to walk in His way, and nations to uphold justice. At across His justice and mercy met, sin was punished, and sinners are declared righteous through faith in Jesus Christ. Ang ating scripture for today is Psalms chapter 145, verse 15 to 18. The eyes of all look to you, and you give them their food at the proper time. You open your hand and satisfy the desires of every living thing. The Lord is righteous in all His ways and faithful in all He does. The Lord is near to all who call on Him, to all who call in Him in truth. So, sa Diyos po lahat ng papurihan. So, ano po ba yung tinatawag po nating righteousness ngayon? So, in simplified terms, kagaya nga po sa sinabi ko kanina na ang righteousness po ay yung pag-uphold natin sa kasalanan, or yung ibig sabihin po is our ability na gawin po isang bagay and hindi po gawin yung sama. So, ibig sabihin, sino po ba dapat ang titingalain natin sa ating standard ng right and wrong? Para po, malaman po natin kung ano po ba talaga yung true righteousness. Sabihin po, ang ultimate standard po ng ating objective truth ay ang ating Panginoon. Or ibig sabihin po, katulad nga po ng sinabi ko kanina, na God is the ultimate standard of right and wrong. Ibig sabihin kung ano ang gusto ng ating Panginoon na or kung ano ang sa tingin ng ating Panginoon na tama, dapat ayun po ang ating susundin. Kasi bakit? Hindi po pwede na aayon lang tayo sa ating mga sariling kakayanan or ating discernment kung ano yung tama o mali. Kasi bakit? It will be all relative. Ibig sabihin, paano mo ako sasabihan ng ako ay mali kung wala po tayong objective truth or wala po tayong moral standard? So, dito nga po sa moral standard ay binibase po natin ang ating mga actions, ang ating mga theories, ang ating mga knowledge and wisdom. Medyo, ano po yung mata ko? Puyat yarn. So, sorry ko. Napuyat kasi. So, ibig sabihin, paano po natin, diba, ano po yung susundan natin kung lahat ng opinion natin or lahat ng tingin natin is all relative? Of course, nandito nga po ang ating Panginoon para ipakita kung ano po ba yung tama sa mali. Sabihin yung nasa Old Testament tayo, we are ruled by by the rule na binigay ng ating Panginoon. Pero hindi pa rin po sapat iyon sa mga tao dahil hindi po nila talaga magawa ng maayos, and of course, kaya nga po bumaba ng ating Panginoon sa Kristo dahil hindi po nila kayang gawin ng maayos ang mga bagay na yun, ang mga teachings or yung 10 commandments, ang ating commandment ng ating Panginoon, na kung saan dito po sinasabi ng ating Panginoon kung ano ba tamang at maling gawin. Pero hindi pa rin po nasunod ng mga tao, and instead, si God po, ang ating Panginoon, ay bumaba si ating Panginoon sa Kristo, na ang ating Panginoon sa Kristo ay bumaba sa langit upang tayo po ay bigyan ng teaching or maging primary example po ng ating faith. So, ating teachings for today is, God will not tolerate evil forever. Of course, our Lord, dadating po ang time na dadating na po ang ating Panginoon sa Kristo para po yung mga believers niya ay kanyang makakasama na forever, and yung mga hindi naniniwala sa ating Panginoon, of course, sila po yun, nila yun, gusto nila yun, kaya they will be condemned or hindi nila makakasama ng ating Panginoon eternally. So, it is not sin to change. It is a sin
not to change our ill will culture. So, ibig sabihin ng ating Panginoon, dapat hindi na tayo mag-settle sa kung ano ang binibigay sa atin or kung ano po ba yung dinidikta sa atin ng mundo, kundi tayo po ay patuloy na mag-deepen ang ating relationship and understanding po sa kung ano at sino ang ating Panginoon. And third teaching and last teaching is righteousness must be soft and like food and water. Ibig sabihin ng ating Panginoon, kung ano yung ginagawa ng ating Panginoon, kung ano ang knowledge natin about sa ating Panginoon, dapat we must continue to deepen and to understand our Lord so we can discern kung ano po ba yung tama at mali, of course, and to show gratitude and to ask God sa guidance para po malaman natin kung ano ang ultimate right and wrong. And of course, dapat po natin basahin ang Biblia dahil nandun na po ang will ng ating Panginoon. So, ayun lang po. Ako si Godfrey Guizon and this is my devotion for the day, August 28. Sana po